Sa pagbubukang liwayway, nagdala ng tensyon ang balitang kumalat sa buong bayan ng pamilya Zong, ang bangkay ni Moji ay natagpuan sa kalsada. Usap-usapan sa paligid na ito'y maaaring ganti ng pamilya Zhu, bagay na nagdulot ng takot at pag-aalala sa bawat isa. Sa loob ng mansyon ng pamilya Zong, nagtipon sina Luo Chen, Liu Sheng, at Zong Xiao upang harapin ang balitang ito. Tahimik ngunit mabigat ang hangin nang magsalita si Zong Xiao. Kanina lamang umaga, natagpo ang patay si Moji sa kalsada. Ganti kaya ito ng pamilya Zhu? Tanong niya, ngunit ang tono ng boses ay puno ng pag-aalinlangan. Sa gitna ng katahimikan, sumingit si Luo Chen, nakangisi at malamig ang boses. Hindi ba magandang balita na patay na ang lalaking iyon? Wala na ang kanyang kaiabangan. Napatigil ang lahat. Agad na itinuon ni Zong Xiao ang tingin kay Luo Chen. Kayo ba ang may gawa nito? Tanong niya, ang boses niya'y mahigpit at puno ng pagsusuri. Hindi nagatubili si Liu na sumagot, hindi ako ang pumatay sa binata ng pamilya mo, at si Luo Chen ang pumatay. Labis na pagkagulat ang bumalot kay Luo Chen. Napatingin siya kay Liu, hindi makapaniwala sa pagtataksil nito. Subalit, hindi basta-basta naniwala si Zong Er. Tumitig siya kay Liu Sheng at mariing sumagot, Liu Sheng, sa tingin mo ba may saysay ang ibintang ito kay Luo Chen? Kung inaamin mong ikaw ang may gawa, mas kapanipaniwala pa iyon. Tumayo si Luo Chen at hinawakan ang kamay ni Zong Er at nagpakawala ng isang depensa. Ang binata ng pamilya mo ay nasa kalahating hakbang na lamang patungo sa 4-star Fighting Spirit Master Realm, samantalang ako'y nasa 2-star Cultivation pa lamang. Paano ko siya matatalo? Ngunit hindi tumigil si Zong Er. Paano mo nalaman ang antas ng cultivation niya? At pagkatapos ng pagsusulit ni Elder Zong kahapon, bigla kayong nawala. Ano ang dahilan? Natigilan si Luo Chen. Biglang nanlamig ang kanyang likod, ngunit bago pa siya makapagsalita, nagbigay si Liu Sheng ng alibay. Wala kaming nawala, lumabas lang kami para uminom. Agad naman itong sinabayan ni Luo Chen. Oo, dinala ako ni Liu Sheng sa Drunken Fragrance Restaurant. Doon ko narinig ang mga usapan tungkol sa binata ng pamilya mo. Napatigil si Liu Sheng at agad siyang napatingin kay Luo Chen, gulat na gulat. Anong sinasabi mo? Bulalas niya. Ngunit hindi na nakapagsalita si Liu dahil bigla siyang hinailan ni Zong Xiao sa tainga. Ang Drunken Fragrance Restaurant ay isang sikat na tavern. Paano mo nagawang dalhin si Little Luo Chen doon? Galit niyang tanong. Nagpupumilit si Liu Sheng. Xiao, pakinggan mo muna ako. Hindi iyon ang sinabi niya. Binitiwan ni Zong Xiao ang tainga ni Liu Sheng at tumingin kay Luo Chen. Little Luo Chen, kung may mali talaga, ibintang mo na lang lahat kay Liu Sheng. Sumabat si Liu Sheng, bakit parang walang naniniwala sa akin? Napangiti si Luo Chen at malamig na nagsabi, si Moji ay arrogant at mapang-api. Marami siyang naging kaaway kaya hindi na nakapagtataka na may papatay sa kanya. Pero kailangan nating malaman ang buong katotohanan. Sa labas ng mansyon ng pamilya Zhu, dalawang pinuno ng mga sekta ang naglalaban. Sa isang gilid, naroon si Mo Tianlong, ang head ng pamilya mo, na galit habang sumisigaw. Zhu Kun, kung hindi mo ibibigay ang salarin na si Zhu Yu ngayon, maghanda na ang pamilya Zhu para sa kanilang mga bangkay. Sa kabilang panig, kalmado ngunit naniningkit ang mga mata ni Zhu Kun, ang head ng pamilya Zhu. Habang tumutugon, hindi pa nasisiyasat ang buong pangyayari, ngunit nagdala ka na ng mga tauhan sa aking pintuan upang gipitin ang aking pamilya. Inaapi mo ba ang pamilya Zhu? Muling bumuga ng galit si Mo Tianlong, nagkagulo si Moji at Zhou Yu noong gabi, at pagkatapos, pinatay si Moji. Sino pa ang posibleng may sala kundi si Zhou Yu? Patuloy ang mainit na sagutan ng dalawa, habang sa di kalayuan ay naroon sina Luo Chen at Liu, na tahimik na nagmamasid. Napabulong si Liu. Umaga pa lang, hinarang na ni Mo Tianlong ang tahanan ng pamilya Zhu upang humingi ng paliwanag. Sumagot naman si Luo Chen. Ang pamilya mo ay itinuturing na si Zhu Yu ang may sala, kaya natural lang na dumating sila dito para maghayganti. Ngiting may kasiyahan ang naging tugon ni Liu, ang galing mo talaga sa ginawa mong plano. Ngumisi si Luo Chen dahil iyon sa ating pagtutulungan at maingat na paghahanda. Samantala, lumipat ang eksena kina Zong Er at Zong Xiao.
Labas ng mansyon ng kanilang pamilya, naroon ang dalawa habang napapansin ni Zhong Xiar ang kakaibang kilos ni Luo Chen at Liu. Napabulong ito. Pakiramdam ko, ang pagkamatay ni Moji ay may kinalaman sa kanila. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang bantay ng pamilya Zhong ang tumakbo papalapit at sumigaw, narito ang Panginoon ng lungsod. Nagulat si Zhong Xiar at napausal ang Panginoon ng lungsod. Isang figurang tila anghel ang mabilis na bumaba mula sa kalangitan. Nang bumaba ito sa lupa, dama nina Zhong at Zhong Xiar ang mabigat na presensya ng City Lord. Bumati ito kay Zhong Master Zhong, matagal na mula noong huli tayong nagkita. Nag-usap sila sa loob ng mansyon. Habang nagkakape, napabulong si Zhong sa kanyang kapatid, nang magkaisa ang mga pamilya para supilan ang pamilya Zhong, hindi siya nakialam. Bakit bigla siyang nandito ngayon? Sumang-ayon si Zhong Xiar. Tama ang tanong mo. Nagpatuloy ang City Lord. Narito ako para sa paligsahan ng King City. Nagulat si Zhong Xiar. Paligsahan ng King City. Ipinaliwanag ng City Lord. Tuwing ikatlong taon, nagaganap ang isang malaking kompetisyon. Sa loob ng mahigit 30 taon, ang lungsod ko ay nasa huli. Ngunit ngayon, papalapit na ang paligsahan. Tumugon si Zhong kahit na pinagsama-sama ang lakas ng 5 pamilya ng Li City, hindi pa rin nagbabago ang sitwasyon. Matiim na sinabi ng City Lord. Ang King City Competition ay isang labanan ng kabataang henerasyon. Kahit na may suporta ng mga eksperto, ang mga kabataan ang may malaking papel. At sa buong kabataan ng Li City, ang pamilya Zhong ang may pinakamataas na narating. Nagulat si Zhong Xiar. Ano ang ibig mong sabihin? Nagbigay ng utos ang City Lord. Iiwan ko sa pamilya Zhong ang pagpili ng 10 kalahok para sa paligsahan ngayong taon. Huwag ninyong baliwalain ang misyong ito. Sa gitna ng masiglang abala sa loob ng tahanan ng pamilya Zhong, tuloy-tuloy ang pagbubuhat ng mga kahon ng regalo mula sa iba't ibang malalaking pamilya. Sa tarangkahan, dumating sina Luo Chen at Liu, nagtataka sa nasaksihan nilang kasiglahan. Pagpasok nila sa loob, agad nilang tinanong sina Zhong at Zhong Xiar, ano ang nangyayari rito? Bakit parang biglang dumagsa ang napakaraming kahon? Lumapit si Zhong kay Luo Chen, bitbit ang matamis na ngiti, at masiglang sinabi, ito ay mga regalo mula sa malalaking pamilya. Bahagyang nagduda si Luo Chen. Mga regalo, at bakit naman sila magpapadala ng ganito karaming regalo sa pamilya Zhong? May dahilan ba? Bago pa man makapagsalita si Zhong inanyayahan sila ni Zhong Xiar, pumasok muna kayo, at ipapaliwanag namin ito ng maayos. Pagkapasok nila sa bulwagan at matapos makaupo, unang nagsalita si Zhong Xiar. Ganito kasi ang nangyari. Ang pamilya Zhong ang naatasan ng Panginoon ng lungsod na mamahala sa pagpili ng mga kandidato para sa King City Competition. Nang malaman ito ng malalaking pamilya, nagsimula silang magpadala ng regalo para ipakita ang kanilang suporta, o marahil, para sa kanilang sariling interes. Napatango si Liu at tumugon, ang Panginoon ng lungsod mismo ang nagbigay ng mahalagang responsibilidad na ito sa pamilya Zhong. Kung mananalo ang lungsod natin sa kompetisyon, tiyak na tataas ang reputasyon ng pamilya Zhong. Kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit marami ang biglang nakikipagkaibigan. Napaisip si Luo Chen, ngunit bakit ibinigay ng Panginoon ng lungsod ang ganitong mahalagang gawain sa pamilya Zhong at hindi sa isa sa 5 malalaking pamilya? Saglit na natahimik si Zhong Xiar, bago magbigay ng maingat na sagot. Tanong ko rin iyon sa kanya. Sinabi niya na bawat isa sa 5 pamilya ay may kani-kanyang masasamang layunin. Narinig din niya ang tungkol sa alitan ng pamilya mo at ng pamilya Zhu. Kung sa kanila ibibigay ang tungkulin, maaaring magdala lamang ito ng kapahamakan sa buong lungsod. Nag-alinlangan si Luo Chen at napabulalas, ngunit paano kung ang 5 pamilya ay hindi kontento at magsimulang gumawa ng mga lihim na gulo? Hindi ba't maaaring maipit ang pamilya Zhong? Ngumiti si Liu nang may kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, ang pamilya Zhong ay nasa ilalim ng proteksyon ng Panginoon ng lungsod. Ang 5 pamilya ay walang lakas ng loob upang lumaban ng harapan. Hindi pa man natatapos ang pag-uusap, isang tagapaglingkod ang biglang pumasok, yuko ang ulo. Panginoon, narito na po ang mga tagapaglingkod mula sa pamilya mo. Gusto po nilang makipag-usap.
Itinuro ni Zhongxiar na papasukin sila. Nang makapasok ang dalawang tagapaglingkod, agad na nagsalita ang isa sa kanila, puno ng kayabangan. Sa ngalan ng aming Panginoon, narito kami upang makita si Ginang Zong. Kung hindi niya kayang pangasiwaan ang King City Competition, ang pamilya mo ang handang pumalit. Nagningning ang mga mata ni Zhongxiar, ngunit hindi siya nagpahalata. Sa kanyang isip, nagtataka siya. Ano, may panahon pa silang pakialaman ang negosyo ng pamilya Zong. Biglang sumabad si Liu, may himig ng pang-uuyam sa boses. Ang anak niya ay hindi pa nalilibing, ni hindi pa nahahanap ang salarin, ngunit heto siya, inuuna ang King City Competition. Napakalaki naman ng pagpapahalaga niya rito. Natawa ang tagapaglingkod, ngunit halata ang inis. Tayo ay mga kilalang tao sa lungsod ng Li. Sino ka ba, at saang pamilya ka nagmula, para makapagsalita sa amin ng ganito? Tumingin si Liu ng diretso sa kanila at malamig na sumagot. Paano nakakapagsalita ang isang hamak na tagapaglingkod ng ganito sa akin? Nagalit ang isa sa mga tagapaglingkod, itinutok ang daliri kay Liu, at pasigaw na sinabi, paanong nang ahas ka? Saan nagmula ang mga rebelde na tulad mo na naglalakas loob na labanan ang pamilya mo? Puno ng yabang, nagpatuloy ang lalaki, tumingin kay Zhongxiar, at sinabing, Panginoon Hong. Taos-puso ang intensyon ng aming pamilya, ngunit itong taong ito, bastos at walang galang. Iminumungkahi kong paalisin siya sa lugar na ito. Tahimik lang si Zhongxiar, ngunit halata ang lamig sa kanyang tingin. Lalong napuno ng galit ang tagapaglingkod, at buong lakas na sumigaw, nakatingin kay Liu, lalabas ka ba dito, o kailangan pa kitang itapon palabas? Ang hangin ay tila bumigat, at lahat ay natigilan. Ngunit hindi natinag si Liu. Sa halip, ngumiti ito ng malamig at binitiwan ang nakakapang-insultong sagot, ang tapat mong aso, sige na, tahol ka nga. Ang mukha ng tagapaglingkod ay namula sa galit, at sa isang iglap, pinalabas niya ang kanyang aura, nagbabadyang umatake. Hindi pa ako kailanman napahiya ng ganito simula nang maging isa ako sa 4 na bituing soul fighting spirit, mariing sambit niya. Hayop ka. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay sa impyerno. Ibigay mo ang buhay mo sa akin. Sumugod siya kay Liu ng buong lakas, ngunit sa mismong sandali na dapat tumama ang kanyang pag-atake, mabilis na hinawakan ni Liu ang kanyang kamay. Mabagal ka, malamig na sabi ni Liu. Sa isang mabilis na galaw, binali niya ang braso ng lalaki, dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. Isang iglap pa, at itinapon niya ang lalaki papunta sa kabilang dulo ng bulwagan. Tumayo si Liu at tumingin pababa sa lalaki, tila hindi naapektuhan. May estilo ka, malamig na sambit ni Liu, ngunit walang kwenta. Sa isang iglap, pinalabas ni Liu ang kanyang nakakabinging aura, na tila nagpayanig sa buong paligid. Ang kanyang malamig na boses ay umalangaw-ngaw, puno ng awtoridad, pamilyang mo. Paanong nang ahas kayong magpakita ng ganitong klaseng kawalang galang sa harap ko? Ang tagapaglingkod, bagamat namimilipit pa sa sakit mula sa pagkakabali ng kanyang braso, ay pilit na tumayo. Samantala, napalunok ang tagapaglingkod habang ang kanyang kasama ay nagmadaling lumapit. Hindi ka ba natatakot na maka-offend sa pamilya mo? Tanong nito kay Liu, na may halong takot at yabang. Ngunit bago pa man makasagot si Liu, lumapit si Zhongxiar at kalmado ngunit may bigat na sinabi, si Ginoong Liu ay isang kagalang-galang na bisita ng pamilya Zong, at anak ng pamilya Liu sa Imperial City. Pagkarinig ng mga salitang iyon, tila naglaho ang yabang ng dalawang tagapaglingkod. Ang kanilang mga mata ay nanlaki, at pawis ang bumagsak sa kanilang noo. Ano, ang pamilya Liu sa Imperial City? Bulong ng tagapaglingkod na umatake. Ang kanyang kasama ay napailing at biglang sinapak ang lalaki. Dilatin mo ang iyong mga mata. Ang pamilya Liu sa Imperial City ay isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa buong Tianduo Empire. Isa silang tunay na makapangyarihang pamilya. Kaagad silang nagbigay galang kay Liu, ang takot ay bakas sa kanilang mga mukha. Panginoon Liu, sabi ng tagapaglingkod, nanginginig, paumanhin sa kawalang galang ng aking kasamahan. Tumango si Zhongxiar at sumingit, ang pamilya mo ay walang layunin na maka-offend kay Ginoong Liu. Umaasa akong mauunawaan niya ito. Sa gitna ng alingawngaw ng mga salita, nagtagpo ang mga tingin ni Liu at Zhongxiar, tila may tensyon na hindi maipaliwanag.
Nagsalita ang isa sa kanila, hindi na siguro kailangang palakihin pa ang isyu na ito at pinaalis niya ang dalawa at bago umalis ang dalawa nagpasalamat sila kay Liu. Nagmadali ang dalawang tagapaglingkod na umalis, ngunit bago pa sila tuluyang makalayo, bahagyang huminto ang lalaki at bumulong sa kanyang kasama, hindi ko inasahan na ang mahina't simpleng pamilya Zong ay may koneksyon sa emperador. Kailangan ko itong iulat agad sa puno ng pamilya. Nang tuluyan na silang makalayo, biglang nagsalita si Liu, puno ng kasiyahan, "Xiao, hindi bakol ang ginawa ko kanina." Tumitig si Zong Xiao sa kanya, ang boses ay may halong lamig. Ano ang saysay ng purihin ng isang tao dahil lang sa pambubuli? Narinig ni Luo Chen ang sagot na iyon, at hindi niya napigilan ang mapangiti. Hinawakan niya ang kamay ni Zong at malambing na sinabi, "Mag-usap kayo dito." Kami na ang titingin ng mga Reg Along dumating sa pintuan. Habang papaalis ang dalawa, napabuntong hininga si Zong Xiao, tila may iniisip na malalim. Napansin iyon ni Liu at nagtanong, "Xiao, ano ang gumugulo sa'yo?" Tinitigan siya ni Zong Xiao at sumagot, "Ang nakaraang kompetisyon ay may alituntunin na ang mga kalahok ay hindi dapat lampas sa 16 o 18 taong gulang. Ngunit sa mga kabataan ng Lee City, iilan lamang ang may sapat na kalibre at kakayahang karapat-dapat na sumali." Napatigil siya saglit, bago nagpatuloy, "At ngayon, kung halos 2 buwan na lang ang natitira bago ang King City Competition, ano ang gagawin natin sa 10 spot na ito?" tanong ni Zong Xiao, bakas ang pag-aalala sa kanyang boses. Tahimik ngunit matatag na sumagot si Liu. "Hindi ba may 2 tao dito na pasok sa mga kondisyon?" Nag-isip saglit si Zong Xiao bago tumugon. "Ang ibig mong sabihin ay sina Zong at Luo Chen." Bahagyang ngumiti si Liu. Ang talento ni Zong ay hindi masama. Siya'y nasa 3-star fighting spirit master realm na. At si Luo Chen, isang likas na talento. Napakunot ang noo ni Zong Xiao. Ngunit si Luo Chen ay 2-star spirit fighter pa lang. Para makasali sa King City Competition, kailangan niya ng at least 3-star cultivation. Naging seryoso ang mukha ni Liu. "Huwag mong mamaliitin ang bata. Baka mamatay ka nang hindi mo alam kung paano. Ang pamilya mo ay isang magandang halimbawa." Nabitawan ni Zong Xiao ang tanong na matagal na niyang iniisip. Si Mo ba talaga ang pinatay niya? Tumango si Liu ngunit may bahid ng pag-aalinlangan. "Kahit hindi ako sigurado sa mga detalye, totoo namang si Mo ay namatay sa kanyang mga kamay. At si Luo Chen, kahit medyo may kasamaan, ay isang natatanging mandirigma." Noong halos 1 buwan siyang nag-iisa sa Spirit Beast Mountain Range, bumalik siyang walang ni isang sugat. Hindi dapat ginagamit ang karaniwang pananaw para husgahan ang lakas ng bata. Hindi pa rin kumbinsido si Zong Xiao. Ngunit hindi siya tagalungsod natin. Hindi balabas sa ayos iyon. Ngumisi si Liu. "Ano naman? Noong nakaraang King City Competition, bawat lungsod ay nag-imbita ng tulong mula sa labas. At kung makikilahok si Luo Chen, maaaring magkaroon ng hindi inaasahang resulta ang kompetisyon ngayon." Sa biglang pagbabago ng tono, tinitigan ni Liu si Zong Xiao. "Xiao, kahit na magagamit ko ang lakas ng pamilya Liu para lunasan ang iyong mga problema, alam ko na may pagmamataas ka. Kaya't mananatili akong tahimik sa iyong tabi." Hinawakan niya ang kamay ni Zong Xiao, tila may ibig ipahiwatig. "Ikaw ang aking kalaban, at hindi ko papayagang may humipo sa iyo." Nagpantig ang tenga ni Zong Xiao at mabilis na tinanggal ang kamay niya. "Sino ba ang kailangan ng tulong mo, manggugulo?" Napatawa lamang si Liu, waring hindi apektado sa pagtanggi ng babae. Eksena sa restaurant. Habang nasa isang restaurant, tinawag ni Luo Chen ang waiter. "Maghanda ng 2 tsaa," utos niya ng walang kabog-abog. Sa kanilang tabi, naririnig ang usapan ng 3 lalaki. "Narinig ko na malapit na ang King City Tournament." Sambit ng isa, puno ng sigla. "Oo," sagot ng isa pa. "Ang lungsod ay umaasa pa rin sa 4 na malalaking pamilya. Ngunit narinig ko na ibinigay ng City Lord ang mahalagang tungkulin ng pagpili sa pamilya Zong," sabi ng pangatlo, na may halong pagdududa. Muling lumipat ang eksena kina Luo Chen at Zong Napabuntong hininga si Zong Ang King City Competition ay napakahalaga sa Lee City. Ang Panginoon ng lungsod ay inatasan ang pamilya Zong, at kung hindi nila magagawa ng tama, siguradong malubha ang kahihinatnan.
Bahagyang tumango si Luo Chen. Ang Li City ay isang lungsod na may milyon-milyong tao, 10 beses na mas malaki kaysa sa lungsod ko. Biglang dumating ang dalawang lalaki at naglakad papalapit. Isa sa kanila ang nagsalita ng may yabang. Ang Zhong family ay wala lang. Ang Shu family ko ang pangalawa sa pinakamagaling na pamilya sa Li City at mas nakaaangat kumpara sa kanila. Sumang-ayon ang isa pa. Bakit nila ibibigay sa kanila ang ganitong mahalagang trabaho sa pag-oorganisa ng King City Tournament? Ang nagsasalita ay si Shu Boyi, ang anak ng Shu Mansion. Halatang-halata ang kumpiyansa sa kanyang pananalita, ngunit ang kanyang presensya ay tila nagsisimula ng isang bagong tensyon sa paligid. Sa gitna ng masiglang usapan sa loob ng restaurant, biglang sumabat ang isang lalaki mula sa Bai House, si Bai Yan, na may malisyosong ngiti sa kanyang mukha. Sigurado akong ginamit ni Zhong Xiao ang kanyang kagandahan para makalapit sa Panginoon ng lungsod at makaakyat papunta sa pamilya Liu. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya sa likod ng mga eksena? Ang mapanirang salita ay kaagad nagdulot ng tensyon sa paligid. Biglang napatayo si Zhong ang kanyang galit ay hindi may tatago. Ano ang pinag-uusapan niyo? Senggal niya. Ngunit ang sagot ni Shu Boyi, ang anak ng Shu Mansion, ay puno ng panunuya. Hindi ba ito si Second Miss Zhong? Hindi ako makapaniwala na may oras kang pumunta sa restaurant. Hindi ba dapat tumutulong ka sa iyong ate para sa King City competition? Bakas ang inis sa mukha ni Zhong ngunit lalo pang lumalim ang kanyang galit nang biglang magtawanan sina Shu Boyi at Bai Yan. Ang Zhong family ay nakalutang lamang sa mga mata ng Liu family sa Imperial City dahil sa isang tao na umaako ng lahat ng gawain, wika ni Shu Boyi. Kaya naman may oras silang makipagkita sa kanilang mga kasintahan. Napuno ng galit si Zhong at sumigaw. Kayong dalawa. Tahimik namang ibinaba ni Luo Chen ang tasa ng tsaa at nagsalita ng malamig ngunit matalim. Zhong babanatan ko sila para sa iyo. Sa isang iglap, natahimik ang buong lugar. Kaagad na sinaway siya ni Zhong Huwag kang padalos-dalos. Sila ay parehong Freestar Spirit Fighters. Hindi mo sila kayang tapatan. Narinig ito ni Shu Boyi at Bai Yan at muli silang nagtawanan. Hindi ko alam kung saan galing ang lakas ng loob ng taong ito, sabi ni Shu Boyi habang lumapit kay Luo Chen. Hinawakan niya ang mukha ni Luo Chen at nagpatuloy. Binata, alam ng kaibigan mo na hindi ka namin kayang pantayan, kaya sino ang nagbigay sa iyo ng tapang na magsalita sa amin? At lumapit siya kay Zhong ang kanyang boses ay may halong pang-aakit at panunuya. Zhong ang kapatid mo, si Zhong Xiao, ay exceptional in some way, kaya siya nakapasok sa dalawang malalaking pamilya ng sabayan. Ikaw naman, kapatid niya, sigurado akong hindi ka rin papahuli. Ramdam ni Zhong ang kahihiyan at galit ngunit pinilit niyang magtimpi. Si Luo Chen naman ay nanatiling tahimik, ngunit isang malamig na aura ang unti-unting bumalot sa paligid. Tumawa ulit si Shu Boyi at nagpatuloy sa panunuya. Bakit ka nakikisama sa isang walang pangalang bata? Bakit hindi ka sumama sa amin, na may tunay na kapangyarihan? Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sa isang iglap, nagpakawala ng nakakakilabot na aura si Luo Chen. Ang lupa ay bahagyang yumanig habang ginamit niya ang kanyang mga baging. Ang mga ito ay mabilis na gumapang mula sa kanyang katawan, tulad ng mga ahas na naghahanap ng biktima, at sa isang iglap, hinigpitan ng mga ito ang katawan ni Shu Boyi. Nagulat si Shu Boyi sa hindi niya inaasahang pangyayari. Ano ang kalokohan ito? Paano ka ng ahas na salakayin ako? Pakawalan mo ako, sigaw niya habang pilit na nagpupumiglas. Sa gilid, pinagpawisan si Bai Yan nang makita ang kakaibang kakayahan ni Luo Chen. Ngunit tinitigan lang siya ni Luo Chen, malamig at walang emosyon sa kanyang mga mata. Sa isang mabilis na galaw, gamit ang kanyang mga baging, iniangat niya si Shu Boyi na parang laruan at marahas na inihampas sa mesa. Ang tunog ng nabasag na kahoy ay umalingaw sa buong lugar, na nagdulot ng katahimikan sa mga nanunood. Hinigpitin pa ni Luo Chen ang pagkakagapos ng kanyang mga baging sa leeg ni Shu Boyi. Ang mga baging ay tila buhay, tumitigas at humihigpit sa bawat segundo, habang si Shu Boyi ay pilit na nagpupumiglas. Pagkatapos ay marahas na inapakan ni Luo Chen ang kanyang dibdib, nagpadala ng matinding sakit na nagpilit kay Shu Boyi na magsuka ng dugo.
At nang nakita ni Bayan ang sinapit ng kanyang kasama, kitang-kita niya kung paano naghirap si Shu Boyi, at ang tanawin ay nagdulot ng labis na takot sa kanya. Hindi siya makapagsalita, ang kanyang katawan ay nanigas habang ang malamig na pawis ay tumulo sa kanyang noo. Sa isang seryosong tinig, nagsalita si Luo Chen habang tinitigan ang lahat ng naroon. Sino pa ang gustong mamatay? Subukan lang magsalita pa ng isa pang salita. Ang malamig at nakakapasong boses ni Luo Chen ay nagdulot ng takot sa lahat ng nakapaligid. Wala ni isa ang nang ahas na gumalaw, habang ang presensya ni Luo Chen ay tila nagpapabigat sa hangin.